O eto na. Alam nyo ba kung ano ang sanla tira? Ito yung pwede mong tirhan ang bahay na isinanla sa'yo. Okay? Ito ang reklamo ngayon sa atin ngayong hapon. Laking gulat kasi nang nagrereklamo na ang bahay na isinangla sa kanya na plano sana niyang tirhan ay isinangla rin pala sa iba. At meron nang nakatirang iba. O paano ngayon yan? Saan ngayon ako titira, di ba? Ayun, double trouble sa double deal. Ate Lynn, ba't naman ganun? Sinanla mo pa sa iba yung bahay. Alam mo nakasanla sa akin. Sinira mo yung tiwala ko, pati pagkakaibigan natin. Sinugot at inireklamo ni Bembem si Lynn dahil sa nalaman na dobling pagsanla ng kanyang tirahan. Sana, Bim, kinausap mo muna si Lynn ng maayos. Hindi yung basta-basta sumugod ka dito sa pwesto niya. Pares kayong napahiya. Sa nangyaring dobling sanlaan, mababawi pa kaya sa oras na magkasingilan at magbayaran ng kaliwaan? Ang sinanglaan ng bahay na ngayon ay problemado kasi ayun na, meron ng ibang nakatira pala doon na isinangla din doon sa taong yon. Eto na ang nagrereklamo. Bem, humarap ka na. Ano, Bem? Anong problema? Ayun nga po, ma'am, yung sinanla sa akin ni Ate Lynn na bahay, may iba nang nakatira. Okay. Tapos, bala ko po sana siyang paupahan. Para magkaroon po ako ng income kasi may anak po akong may sakit. Sinangla sa'yo ng magkano? Ng 20K po, ma'am. 20,000. Ang usapan po namin, sa loob ng 1 taon, tutubusin niya po sa akin. Nakita mo, may nakatira ng iba. Nung dadaling ko na po yung mangungupahan, ma'am, nakita ko, may tao na dito. Nagulat po ako, ma'am. Oh, Nasak po ako kasi ang expect ko, walang nakatira kasi nung sinilip ko po yung bahay, wala po talagang tao doon. Okay. O, anong nangyari pagkatapos? Sino ka? Ganon. Tinanong ko po, Sino kayo? ate, kilala ko naman po yun, ma'am, kasi kaibigan din po namin. Ah, kaibigan mo rin? Opo. Okay, ngayon, so kinumpronta mo ngayon yung kaibigan mo? Opo, tinanong ko siya, bakit siya nandun? Sabi ko, Bibian, bakit nandyan ka? Sabi ko, nagtanong ka ba kay Ate Lynn? Sabi kong ganun. Sabi niya, oo, kasi sinanla niya sa akin to eh. Ano po ako nawindang, ma'am? Okay, magkano daw ang sangla sa kanya? 15K po. 15? Opo. Okay Pero- din, ah. Pero po yun, laway lang po usapan yun, yung pagkakasanla nila. Sa akin po kasi meron akong kasulatan, ma'am eh. O, tingnan nga natin sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, ang kanilang kasunduan. O, ito ba yung kasunduan ninyo? Opo, ma'am. Ako po si Melinda Garcia. Tama ba? Opo, ma'am. Ayun. So, 20,000 sa loob ng 1 taon kasama ang aming lagda. Patunay na kami ay nagkasundo. Sino ang ma'am. gumawa nito? Ako po Magaling. mismo nagsulat. Aba, Ang ganda ng sulat mo. So, yung Hindi nga nagsangla, po Melinda, pinagsanlaan, Judy Ann. Ang galing mo ha, marunong ka. Tama ito, tama yan. Opo. Okay, so, meron siyang katibayan, kumbaga may resibo ang kanilang kasunduan. So, ano naman ang sinabi nitong si Lynn? Pinumpronta ko po siya, ma'am. Oo. Sabi ko, Ate Lynn, ba't naman ganun? Niloko muna ako, may iba na palang nakatira doon. Sabi ko, sinanla mo sa akin, sinanla mo pa sa iba. Paano naman ako? Oo nga Kasi naman. tinulungan kita eh. Oo. Tapos ako, niloko mo. O ngayon, ano sagot Sabi- niya? Ayun, ma'am, sabi niya, ibabalik na lang daw po yung pera ko. Sabi ko, kailan pa? Sabi kong ganun sa kanya. Hmm. Eh, alam naman po niya kung saan galing yung pera na yun, ma'am. Saan ba galing? Inipon ko po yun, ma'am. Pampagamot po talaga ng anak ko yun. Kasi yung anak ko, ma'am, lumalobo po yung mukha. Ayun po yung totoo dun, ma'am. Kasi lukuhin niya lang po ako. Naiintindihan ko naman po siya eh. Kasi minsan tinulungan niya nga po ako na pinahiram niya po ang pambiling gamot ng anak ko, ma'am. Pero hindi ko in-expect na lulukuhin niya po ako dahil lang sa pera.